Hello, good morning. Good morning asawa ko. So, today is Sunday. So, magpa-part-time tayo ngayon sa downtown. So, kasama ko yung misis ko ngayon sa trabaho. So, samahan nyo kami biyahe sa downtown. So, update ko lang po kayo kapag doon na po kami sa downtown sa pagtatrabahuhan ko. See you! So today is Sunday, is March 1. So panibagong araw ng buwan ng March. So halika kayo, samahan nyo kami sa aming biyahe patungong downtown Toronto. So yan, nasa Express 401 na kami. Highway. So going to my work in Toronto downtown. So kapag ganitong Sunday, ang daan is maluwag, so hindi siya matraffic. I-confirm mo sa mga weekend. So kaya mabilis ang biyahe natin going to weekdays. You said not unlike weekdays. Okay. Not unlike the weekdays. So yun. So kasi 35 kilometers mula sa amin hanggang downtown. So 35 minutes to ride going to downtown. Pero pag weekdays, halos umaabot ng 1 hour. 1 hour, yeah. Or more than that. Sorry for my mistake. Exit na tayo ng Don Valley going to downtown. So ang maximum speed dito is 60 km per hour. Sa pababa lang. Pababa lang yun. Pag nasa Don Valley ka naman na Parkway ay nasa 290 ang maximum speed. Kailangan nasa 90 ang maximum speed mo lang. Kung hindi, mahuhuli ka ng police. So during winter, ito makikita natin yung mga puno, mga kalbo, walang mga dahon. So sa this coming March is mag-spring na yata. So mag-start na naman silang magkaroon ng dahon. So malapit na po tayo sa downtown Toronto, 11 minutes na lang. Ito na ba yun? Church yan ba? So, hindi. Pupuli natin. Puserte. Andito na kami sa parking sa P1 level. So papasok na po tayo sa building. So tayo na, let's go. Okay. So
kailangan i-tap para makapasok ka dito sa elevator lobby. Going down. Pasok na po tayo dito sa room. Dito po tayo sa aming storeroom. Start na po tayo. So samahan niyo akong mag-check ng mechanical room saka mag-log ng water. Para malaman natin yung everyday discharge log form ng water. Wow. First in the morning, check tayo ng discharge water. So, dito makikita natin na meron siyang meter. So, kailangan lang natin siyang gamitan ng flashlight. Yan. So, kasi solar to, para makita natin yung meter kung anong reading niya today, March 1. So ayan. So ang reading niya is 506.590. So isusulat lang natin dito. $506. Ang water log natin is punta naman tayo dito sa mechanical room, dito sa sprinkler room. So kung saan matatagpuan natin yung domestic hot water. So ito. Sinecheck ko siya. So okay naman so far. Yan. So ito naman yung tinatawag nilang lead pump, transfer switch, lead pump. Once kasi na nagkaroon ng power interruption, so ito yung ina-activate ko. Ito yung binubuksan ko para mag-change yung supply ng tubig dito sa buong building. So bali ito naman yung sa water sprinkler. So once na nagkaroon ng sunog, so nag-activate siya. Yan, so yun siya. Naman so far. Okay. So proceed naman tayo sa computer room para check naman yung mga other mechanical. Communication room. So dito everyday din sine-check ko yung mga mechanical room through desktop. Yan. So, kailangan mo lang siyang mag-login. So yan, so kailangan i-check natin yung fan coil heating, domestic hot water, glycol heating, anyway unit, soffit heating, and then the miscellaneous
system. So check natin yung fan coil heating kung saan ito yung nagsusupply ng buong nagsusupply ng init sa buong building. So ito pinipicturean ko to and then sinesend ko sa group. It's normally functioning. So yun din makikita ko din dito yung sa domestic hot water kung normal ba dun sa taas. Then sa glycol heating. So meron tayong makeup air unit. And soffit heating. And some miscellaneous steam. So far okay naman siyang lahat. So mamayang lunch or pagkawa hindi ako busy, nagpupunta rin ako sa 32th floor sa rooftop para i-check manually yung mga mechanical system natin doon. So make sure lang na walang problema. So yan. So pagkatapos naman ito is proceed muna ako dun sa room. Dahil magbibigay ako ng mga instruction doon sa mga cleaners ko. Okay. Ito ng fob para kung saan tayong floor pupunta. Kasi para for security reason na rin kasi maraming mga homeless na nakakalusot para makapunta sa taas. Magbigay ng instruction doon sa mga cleaners natin. So hindi ko na pinakita. So siguro sa susunod na vlog ko na lang para makita niyo sila at makilala niyo sila. Puro mga Pilipino din lang naman sila. Puro sila mga Pilipino. So ayan. So from now, thank you very much thank you for watching. Hope to mag-follow kayo, mag-subscribe, and share sa aking channel. Thank you very much. And God bless always.